Aking ikikwento ngayong araw ang tungkol sa 4 na Pilipinang natukso sa kayamanan ng kanilang mga amo. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Ang 28 years old na si Neljeline Bobita Bajo ay isang domestic helper sa Singapore. Higit 1 taon na siyang naninilbihan sa pamilya ng negosyanteng si Lee Sibon na nakatira sa isang apartment complex sa Serangoon kasama ang kanyang asawa at apo. Isang araw habang naglilinis sa kwarto ng kanyang amo, nakita niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga susi ng kahadeyero kasama ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang numeric combination ng lock nito. Kaya't madaling nabuksan ni Neljeline ang safe sa kwarto ng mag-asawa at kumuha ng pera na nagkakahalaga ng 3,000 Singapore dollars o higit 130,000 pesos sa pera natin ngayon. Makaraan ng 2 araw noong February 24 ay pumunta siya sa Lucky Plaza Mall at ipinadala ang 1,500 Singapore dollars sa pamilya niya sa Pilipinas. Noong March 3, muli siyang nagpadala sa Pilipinas ng perang natira mula sa kanyang ninakaw. Pero hindi pa doon nakontento si Neljeline. Noong March 6, muli niyang binuksan ang safe ng kanyang amo at kumuha ng perang nagkakahalaga ng 5,000 Singapore dollars o higit 200,000 pesos at itinago niya ito sa kanyang kwarto. Ngunit nagkataon na binuksan ni Boone ang safe noong araw na iyon at nadiskubre na nawawalan siya ng pera at hinala niya na si Neljeline ang nagnakaw nito. Kaya't agad niyang nireport sa pulisya at pinatakip ang kasambahay dahil siya lang naman ang nakakapasok sa kanilang kwarto. Inamin naman ni Neljeline ang pagkakasala at sinabing nagawa lamang niya ang krimen dahil sa matinding pangangailangan ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Kaya't noong March 8 si Neljeline ay sinambahan ng kasong pagnanakaw at ipinadala siya sa Changi Women's Prison. Doon ay dumaan siya sa isang body scan at laking gulat ng mga pulis nang may makitang kakaiba sa pribadong parte ng kanyang katawan o ari. Nang siya ay pisikal na kinapkapan na, ay nadiskubre nila ang isang maliit na plastic bag na nakapasok sa maselang bahagi ng katawan niya. At sa loob nito, ang 5,000 Singapore dollars na kanyang ninakaw. Isipin niyo na lang na higit 2 araw na siyang nasa kustodiya ng pulisya. Natiis niyang itago ang ninakaw sa katawan niya. Noong May 9, 2019, ginanap ang paglilitis kay Neljeline at siya ay umami naman sa kanyang pagkakasala. Sa korte ay humingi siya ng tawad sa kanyang amo at sinabing nagsisisi siya sa nagawa. Nakiusap din siya na sana ay magaan lamang ang ipataw na sentensya dahil siya lamang ang inaasahan ng mga magulang niya. Ayon sa hukom, kailangan niya maparusahan dahil inabuso niya ang tiwala ng kanyang amo at kailangan niyang magtanda sa nagawang krimen. At hindi din niya nabalik ang unang ninakaw na 3,000 Singapore dollars. Hinatulan siya ng 4 na buwan na pagkakakulong at matapos nito ay i-deport pabalik ng Pilipinas. Naging magaan ang hatol sa kanya dahil karaniwan ay 7 taong pagkakakulong ang parusa sa pagnanakaw. Si Neljeline ay kasalukuyang nasa Pilipinas na at sana siya ay natuto sa kanyang pagkakamali at hindi na maulit na matukso na gumawa ng hindi dapat. Ang pangalawang kwento natin ay tungkol sa 47 years old na si Carmelita Galay Nones na nagawang makapagnakaw ng aabot sa 100 milyong piso. Si Carmelita ay isang domestic helper na nakabase naman sa Hong Kong. Siya ay 10 taon nang naninilbihan sa kanyang mayamang amo at naging maayos naman ang trato nila sa kanya. Ang amo niya na si David Liang ay isang shipping magnate at isa sa pinakamayamang negosyante sa Hong Kong. Siya at ang asawa nito na nakatira sa isang eksklusibong lugar ng Deepwater Bay ay lubos nang nagtiwala kay Carmelita dahil nga sa tagal na nito sa kanila. Ngunit hindi na kontento si Carmelita sa kanyang maayos na trabaho dahil simula noong May 2018 hanggang September 2019 ay ninakawan niya ang pamilya ni David ng mga mamahaling gamit nito gaya ng pera, alahas, relo, bag, gold coins at gold bars. Sinangla niya ang mga nakuhang gamit at ang pera ay kanyang ipinapadala sa Pilipinas. May 2 siyang kasabwat sa kanyang krimen, ang pamangkin niyang si Marie Chris Galay Nones na 32 years old
at pinsan na isa ding domestic helper na si Cristina Noble Alagna, 51 years old. Ang dalawang tumutulong sa kanya para maisangla ang mga ninakaw ni Carmelita. Ang iba naman ay ipinapatago niya sa kanyang kapatid na si Marina Biala. Umabot sa 14.6 million Hong Kong dollars o higit 100 million pesos ang kanyang nanakaw sa mag-asawa. Mahigit 1 taon nang ginawa ni Carmelita ang krimen na hindi nahuhuli. Akala niya ay magtutuloy-tuloy na ito at makakapamuhay na siya ng marangya. Ngunit ang hindi niya alam ay karaniwang nagsisiyasat ang pulisya sa mga pawn shop sa Hong Kong at dito ay napansin nila na madalas magsangla sa iba't ibang shop si Carmelita batay sa mga talaan ng mga ahensyang ito. Nakita din nila na hindi ito maliliit na halaga na kaya nilang tubusin. Kaya't naghinala ang mga awtoridad sa kanilang nadiskubre at nagsimulang mag-imbestiga. Makaraan ng 2 buwan noong September 4, 2019, binisita nila si David Liang at ipinakita ang mga alahas na nakolekta ng mga pulis sa iba't ibang sanglaan. Dito ay kinumpirma ng pamilya Liang na sa kanila nga ang mga gamit at dagdag nila ay kailanman hindi nila ito binigay kay Carmelita. Dahil dito ay agad nilang pinuntahan ang kwarto ng Pilipina at natuklasan ang iba pang nawawalang mga alahas, pera, mamahaling gamit at dose-dosena mga resibo galing sa iba't ibang sanglaan. Wala nang nagawa si Carmelita kundi sumuko dahil nahuli na siya sa kanyang ginagawang kalokohan. Ang dalawa niyang kasabwat ay dinakip din ng pulisya at silang tatlo ay isinailalim sa masusing interogasyon. Nalaman ng pulisya na sina Mary Chris at Cristina ay ginamit lamang ni Carmelita sa kanyang krimen. Hindi daw nila alam na mga nakaw pala ang mga gamit na pinasangla niya. Hindi daw sila kumita sa mga sinangla dahil buo nilang binibigay kay Carmelita ang perang natanggap mula sa sanglaan. Sabi daw kasi ni Carmelita sa kanila, inutusan lang siya ng amo na isangla ang mga gamit kaya't kailangan nilang ibigay ng buo ang perang natatanggap sa ahensya. Sa investigasyon, nalaman na higit 200 pieces ng alahas ang nakulimbat ni Carmelita. Ito ay mga 38 na kwintas, 23 na bangles, 40 na hikaw, 16 bracelets, 2 gold bars na may bigat na higit 200 grams, 4 na mamahaling relo, 25 na singsing, 31 na gold coins, pera at iba pang mga accessories. Nang tinanong ng pulisya si Mrs. Liang kung bakit hindi nila napansin na pinagnanakawan na sila, sabi niya lubos na siyang nagtiwala sa kasambahay nila dahil nga 10 taon nang naninilbihan si Carmelita sa kanila at hindi kailanman nilang pinagdudahan na magagawa ito ng Pilipina. Kapag daw mapansin niyang may nawawala, madalas sabihin ni Carmelita na nalimutan lang ni Mrs. Liang kung saan niya ito itinago at agad naman siyang naniniwala sa kasambahay. Sa iba namang pagkakataon, magpapahiwatig si Carmelita na kinuha ito ng iba pa nilang kasambahay. At kung mangulit na si Mrs. Liang sa nawawalang alahas, biglang lilitaw ang kanyang hinahanap. Noong September 5, na-recover ng mga pulis sa kapatid ni Carmelita na si Marina ang iba pa nitong ninakaw na nagkakahalaga ng 4.8 million Hong Kong dollars o higit 35 million pesos. Ang iba namang sinanglang alahas ay nakuha din sa iba't ibang ahensya. Ngunit kinailangan maglabas ang mag-asawang Liang ng higit 1.4 million dollars para makuha ang iba dito. Nanlumo si Mrs. Liang sa nawala sa kanila dahil ang iba sa mga hindi na-recover ay may sentimental value sa pamilya. Sa paglilitis, idinahilan ni Carmelita na nagawa lang niyang krimen dahil nangangailangan siya ng pera para ipagamot ang kanyang ina na may malubhang sakit sa kidney. Ayon kay Judge Andrew Bruce, ito ay isang seryosong kaso ng pagnanakaw na kinasangkutan ng pang-aabuso sa tiwala ng pamilyang Liang. Hindi lamang siya nagtaksil sa kanyang mga amo sa loob ng mahabang panahon, kundi ginamit din niya ang 2 kamag-anak sa kanyang kawalang hiyaan. Isinaalang-alang din naman ng hukom ang pangangailangan ni Carmelita dahil sa may sakit ang ina at ang pagsisisi niya sa nagawa. Kaya't noong September 7, si Carmelita ay nasintensyahan ng 4 na taon at 11 buwan na pagkakakulong. At ang 2 niyang kasabwat na sina Mary Chris at Cristina ay parehong hinatulan ng 1 taon at 4 na buwan na pagkakakulong.
Ngunit umapila ang Justice Department sa naging hatol ng judge sa kaso. Dahil dito humaba ang sentensya kay Carmelita at ginawa itong 6 na taon at 4 na buwan na pagkakakulong. Sinabi ng Court of Appeals na hindi dapat isinaalang-alang ang problema niya sa pera dahil marami naman dyan na naghihirap ngunit hindi sila nagnakaw. Ang 3 hukom ng Court of Appeals ay nagsabing nagkamali si Judge Bruce sa prinsipyo at nabigong isaalang-alang ng sapat ang kalubhaan ng krimen at ang mga nakapaloob na sirkumstansya dito. Una, maingat niyang binalak at ginawa ang mga pagnanakaw at pagsasangla sa mga ari-arian. Pangalawa, paulit-ulit siyang nagnakaw sa loob ng 15 buwan. Ginamit din niya ang kanyang pinsan at pamangkin para isangla ang mga ninakaw na bagay upang itago ang kanyang pagkakasangkot. Pang-apat ay paulit-ulit siyang nagsinungaling kay Mrs. Liang tuwing tatanungin siya tungkol sa mga nawawalang bagay. Ang mga pagnanakaw ay nagdulot ng matinding trauma sa kanyang mga amo lalo na kay Mrs. Liang. Ang ibang ninakaw kabilang ang ilan na may sentimental value sa mag-asawa ay hindi na nabawi. At ang panghuli, ang mga biktima ay nagbayad pa ng $1.4 million para tubusin pa ang mga nakasangla. Sa isang impact statement na isinumiti ni Mrs. Liang sa korte, sinabi niya na nakakita siya ng ilang larawan sa Facebook ni Carmelita at iba pang social media platform na nagpapakita sa kanya na nagbabakasyon gamit ang mga maleta ng kanyang amo, nakahiga sa kama ng anak ng kanyang amo, pagpapakita ng perang nagkakahalaga ng ilang libong dolyar, suot ang damit ng anak niyang babae at suot ang kanyang mga alahas. Hawak ng anak ni Carmelita ang mamahaling camera ni Mr. Liang at larawan kasama ang kanyang kasintahang si Eldon at suot ni Carmelita ang mga damit at accessories na pag-aari ni Mrs. Liang at ng kanyang anak na babae. Nagsumiti rin si Mrs. Liang ng mga larawan ng mga bahay, lupa at mga sasakyan na sinabi niyang binili ni Carmelita sa Pilipinas para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at sa kanyang kasintahang si Eldon na nagtatrabaho din sa Hong Kong. Gayunpaman sinabi ng abogado ni Carmelita na hindi totoo ang mga pahayag ni Mrs. Liang. Ang sinabing ang mga damit at accessories na inakusahan niyang ninakaw ng Pilipina ay mga bagay na ibinigay nila sa kanya. Ang camera na nakitang hawak-hawak ng anak na lalaki ni Carmelita ay sinabing itinapon na ni Mr. Liang. Tungkol naman sa mga bahay, lupa at sasakyan, sinabi ng abogado ng depensa na wala sa pangalan ni Carmelita at ng kanyang pamilya ang mga ito. Hindi na pinatulan ng prosekusyon ang sinabi ng depensa dahil hindi naman sakop ng mga korte ng Hong Kong ang ari-arian na matatagpuan sa labas ng teritoryo. Kung ating bibilangin ay makakalaya si Carmelita ngayong 2025 o sa unang buwan ng 2026. Sana ay pinagsisihan niya talaga ang ginawa niyang krimen at hindi na uulitin. Ang mga ari-arian na naipundar niya galing sa nakaw na pera ay kailanman hindi niya maipagmamalaki at siguradong magiging pabigat pa sa kanyang pamilya, dala ang kahihiyan at kapintasang hindi nila maikakaila. Ang ating pangatlong kaso ay tungkol sa pambihirang ginawa ng 25 years old na si Mila Cagdan Lumadaw para pagnakawan ang kanyang amo. Si Mila ay 1 taon na sa kanyang pinagtatrabahuan na pamilya. Ang kanyang amo na nagngangalang Chen ay nakatira sa 2nd floor ng isang apartment complex. Meron silang negosyo na isang maliit na convenience store. Maayos naman ang samahan nila Mila at ng pamilya Chen, pero ang lahat ng ito ay magbabago. Gabi ng April 12, 2021 habang natutulog na ang lahat, dahan-dahang lumabas sa kanyang kwarto si Mila at pumunta sa storage room. Lumabas siya sa bintana gamit ang isang hagdan na may higpit niyang itinali gamit naman ng isang kumot para ligtas at tahimik siyang makababa ng apartment building. Hindi siya lumabas sa pinto ng apartment dahil mayroong CCTV camera doon. Pagbaba ni Mila ng apartment, agad siyang sumakay ng taxi bandang 12:00 ng madaling araw at nagpatid siya sa tapat ng convenience store ng kanyang amo. Gamit ang hawak na susi, pumasok si Mila sa tindahan at binuksan ang kaha de hierro nito. Kinuha niya ang perang laman ng kaha na nagkakahalaga ng 13,000 Singapore dollars o higit 550,000 pesos. Matapos nito muli siyang kumuha ng taxi pa uwi at umakyat ng hagdan papasok ng bintana para makabalik sa apartment.
Nang nakabalik na si Mila sa apartment, nagpunta siya sa storage room ng bahay, hinati ang pera sa 6 na maliliit na supot at tinago ang nakuha niyang pera sa iba't ibang parte ng storage room. Pagkatapos ay bumalik si Mila sa kanyang kwarto at natulog na tila walang nangyari. Kinabukasan, April 13, ang amo ni Mila na si Mrs. Chen ay maaga nagpunta sa kanilang convenience store. Nabigla siya na makita ang susi na nakasaksak pa rin sa lock ng gate ng tindahan. Kaya't dali-dali siyang pumasok sa tindahan at nang buksan nitong kaha de yero, laking gulat niya na makita na wala na itong laman. Nagtataka ang misis kung paano nawala ng parang bula ang perang pinaghirapan niya at ng kanyang pamilya. Naisip niya na baka pinagnakawan sila ng isa sa mga taga doon dahil nga't naiwan ang susi sa susian ng gate. Kaya agad na ipinaalam niya sa kanyang 26 years old na anak na nagngangalang Yanting kung ano ang nangyari, lalo na't si Yanting ang nagsara ng kanilang tindahan kagabi. Akala rin ni Yanting na naiwan nga niyang susi sa tindahan. Agad naman tumawag sa pulisya ang anak. Pagdating ng mga pulis, una nilang tiningnan ang CCTV ng convenience store. Doon nakita ng mga pulis na isang payat na babae ang magnanakaw. Sinabi nila ang deskripsyon sa pamilya Chen at isang tao lamang ang biglang pumasok sa kanilang isipan at ito ay si Mila. Nang makita ng mga pulis si Mila, sinabi nila na kumpirmadong ang kasambahay nila at ang babaeng tumangay ng pera sa convenience store ay iisa. Agad nilang tinanong si Mila tungkol sa krimen. Dito ay inamin ni Mila na siyang nagnakaw ng pera sa convenience store ng amo. Ayon kay Mila, nagawa niya ang krimen dahil kailangan niya ng pera para makapagpagawa ng bahay sa Pilipinas. Nang tinanong kung nasaan ang pera at pinakiusapan na ibalik na lamang ito, nagmatigas daw ang Pilipina at ayaw nang ibalik ang pera. Dahil dito, inaresto ng mga pulis si Mila at kinasuhan ng pagnanakaw. Bago pinasok si Mila sa kulungan, kinapkapan siya ng mga babaeng pulis at laking gulat nila na may nakapa sila sa ibabang bahagi ng katawan ni Mila. Tinanong siya kung ano ang tinatago niya sa kanyang underwear. Dito ay nilabas ni Mila ang isang kumpol ng pera na aabot sa 1,250 Singapore dollars o 55,000 pesos sa pera natin ngayon. Sabi niya na ito ay bahagi ng pera na kanyang ninakaw mula sa amo. Balak raw niya kasing pumuslit sandali noong araw na iyon para ipadala ito sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Dahil sa natuklasan, isinailalim sa matinding interogasyon ng Pilipina at dito inamin na niya kung saan itinago ang pera at naibalik naman lahat ng pera sa pamilya Chen. Sa pagsisiyasat, nalaman ng mga investigador kung paano nagawa ni Mila na makapasok sa tindahan ng kanyang amo. Pag-uwi ni Yanting galing sa tindahan, inutusan niya si Mila na ipagluto siya ng noodles. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang kwarto at iniwan ang bag niya doon. Pumunta si Yanting sa kwarto ni Mrs. Chen para kausapin sandali ang ina. Posible daw na sa mga oras na ito nang dinala ni Mila ang pagkain sa kanyang kwarto, kinuha nito ang susi ng tindahan sa kanyang bag. Makikita na talagang pinag-isipan ni Mila ang pagnanakaw at sinadya pang iwan ang susi sa tindahan para malihis ang investigasyon. Ang hindi niya alam, meron ding CCTV sa lugar at malinaw siyang nakita dito. Dagdag ni Yanting, nagulat ang kanilang pamilya sa ginawa ng kasambahay na 1 taon nang nagtatrabaho sa kanila dahil masipag daw ito at mabait. Plano pa nga daw ng pamilya na isama si Mila sa kanilang bakasyon sa isang cruise ship sa darating na Agosto. Ayon pa kay Yanting, wala silang narinig ng kahit anong ingay ng gabing iyon at wala silang kamalay-malay na umalis pala sa kanilang apartment ang kanilang kasambahay. Noong June 22, 2021, nagsimula ang paglilitis kay Mila. Siya'y naghain ng guilty plea sa kasong pagnanakaw. Bago siya hinatulan, nagsalita sa korte si Mila at sinabing sa kanya lamang umaasa ang pamilya niya sa Pilipinas kaya't nakikiusap na siya ay sana'y mabigyan ng mababang hatol nang makabalik agad sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng paglilitis ay nahatulan si Mila at binigyan ng parusang 1 taon at 4 na buwan na pagkakakulong. Sa Facebook account ni Mila nakasulat ang mga katagang, "Mistakes are painful but as time goes by, they became a collection of experience called lesson." Dito ay mukhang natuto na siya sa kanyang pagkakamali at sana hindi na maulit pa muli.
Ang ating huling kaso ay tungkol sa 42 years old na domestic helper na nagngangalang Wimi Pascual Gubaton. Si Wimi ay kinuha ni Mrs. Ye P. Hong, 49 years old, isang Singaporean na nakatira kasama ang kanyang asawa, 2 anak at ang kanyang matandang ina na si Madam Go Gek Kiao. Ang pangunahing tungkulin ni Wimi ay ang alagaan si Madam Go dahil meron itong sakit na demensya. Kaya naman si Wimi ay kasamang matulog ng lola. Ngunit noong May 2021, tinawagan si Wimi ng kanyang pamilya sa Pilipinas dahil sa pangangailangan sa pera. Dito ay nagdesisyon si Wimi na pagnakawan ang kanyang amo gamit ang ATM card ni Madam Go na nakalink naman sa account ni Mrs. Ye. Alam niya ang PIN number nito dahil nakita na niyang ginamit ito ng kanyang alaga. Simula June hanggang October ay nagamit niyang card ng 23 beses at nakakuha ng 500 hanggang 1,900 Singapore dollars kada withdraw. Umabot sa 28,000 Singapore dollars o 1.2 million pesos ang napuslit ni Wimi. Ang iba dito ay ipinadala niya sa Pilipinas at ang iba naman ay pinambili niya ng kanyang mga luho gaya ng alahas, cellphone, bag at pabango. Noong October, natuklasan ni Miss Ye ang mga withdrawal mula sa kanyang bank account at hinarap ang kasambahay na umami naman sa pagnanakaw. Ibinalik ni Wimi ang $3,200 kay Miss Ye. Ngunit tumawag pa rin ito sa pulisya at sinampahan ng kasong pagnanakaw. Sa paglilitis, umiyak si Wimi at humingi ng tawad at sinabing pinagsisihan niyang nagawa. Hindi niya na kayang labanan ang tukso kaya't nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Nagmakaawa din si Wimi sa hukom dahil siya lang daw ang inaasahan ng kanyang pamilya at nagpapaaral sa kanyang mga pamangkin. Sabi naman ng prosekusyon, inabuso ni Wimi ang tiwala ng kanyang amo at sinamantala ang sakit ni Madam Go para magamit ang ATM card nito. At dahil ang pagnanakaw ay pinagplanuhan, humiling sila sa hukom na maparusahan si Wimi na aabot sa 1 taon na pagkakakulong. Noong January 4, 2022, nahatulan si Wimi sa salang pagnanakaw at binigyan ng parusang 1 taong pagkakakulong. Sa mga kasong aking natalakay, laging dahilan ng mga salarin na nagawa nilang krimen dahil sa pangangailangan ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Ngunit mukhang hindi talaga iyon ang pangunahing motibo nila dahil maliwanag na sila ay nasilaw sa pera at nagpadala sa tukso. At hindi nagdalawang isip na gamitin ang mga ninakaw para sa kanilang luho. Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. Bago ko tapusin ang video, shoutout po Miss Aya Sarah, Miss Rosa Aloro, Miss Mabel Barry, Miss Maymay Ragudo, Miss Marian Ortiz, Mr. Randy Piano, Miss Sally Calico, and Miss Lurima Tugade. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.